Sige po, magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos, sa hapon na ito. Pinagsama-sama mo kami. Hindi man kami, Panginoon, magkakakilala. Ngunit meron kaming isang puso, Panginoon, na kinikilala ka. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa kabila ng lahat ng aming mga nararanasan at nararamdaman, lagi ka nandyan para sa amin nakatunghay, nakatingin. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Lagi ka nandyan, O Diyos, para sa amin. At sa hapon na ito, kasama ng aming mga bagong kakilala, kasama ng lahat ng aming mga bagong kasama, sa ikasang buwan namin, Panginoon, na pananatili sa lugar na ito, O Diyos, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat, Panginoon. At ngayon pa lamang, O Diyos, maranasan na namin, Panginoon, ang iyong presensya. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagyakap, ang iyong pagmamahal sa hapon na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Within
every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, church. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Verse, reach. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Nice work. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness for every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah, Jesus. Sa iyong papuri at pasasalamat, Panginoon, sa hapon na ito. Ikaw ang mabuti, Panginoon. Tunay kang mapagmahal sa amin, O Diyos.
Hindi mo ko pinababayaan kailan pa man. Mahal kita, walang hanggan ang biyaya. Ang buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Verse, ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y mabuting habang buhay, ika'y mabuting magpagay, hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Verse, ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, ay, ika'y tapat sa habang buhay. Awitin ko ang kabutihan. Verse, chorus. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpagay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pwede ba natin itaas yung ating mga kamay? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Minsan pa. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y
Diyos. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyo, Diyos. Tunay kang mabuti sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ito po aming panalangin. Amen. Amen. Salamat natin ang ating Panginoon. Pwede na po kami makaupo. Ayan. Absent po kasi talaga yung lead singer namin eh. Kaya naghahanap pa kami kung sino po marunong kumanta. Huh? Marunong po ba? Kinakalabit mo yung ate. Sige po, kung meron po kayong mga Biblia, kahit na application yan, okay lang. Pero kung wala, makinig naman po kayo sa pagbasa natin sa umagang ito. Pwede ba tayo muling magsitayo? Ang ating pagbasa ay ating matatagpuan sa aklat ni Lucas, Kabanatang 8, talatang 43 hanggang 48. Luke chapter 8, verse 43 to 48. At ito po yung mababasa natin. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at siksikan o sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala malilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa." Makakapo na po ang lahat. Kanina, tinanong ko, sino ba yung may sakit dito? Diba? Pwede ba itaas yung kamay lahat ng merong nararamdamang sakit? Na si Kayla, si Pon. Sige po. Pwede ba, Mami, kuhanin mo yung pangalan ng may sakit? O hindi, Mami. Mamaya na lang sa prayer, lahat ng may sakit, lumapit kayo dito. Alam niyo po sa China ngayon, marami na rin may sakit. Pero hindi po COVID. Wala siyang simptomas pero kadalasan flu-like symptoms. Dito rin sa Pilipinas, maraming natatrangkaso. Kaya kung kayo ay merong flu shots, yung bakuna sa trangkaso, medyo mararamdaman nyo lang yung sipon at ubo. Pero kung wala po kayong saksak na anti-flu or flu shot, magkakaroon po talaga kayo ng trangkaso. Itong istorya na binasa natin kanina, marahil may mga ilang makaka-relate dito, marahil pwede nilang isipin, kaya pala. May babae po na 12 taon nang dinudugo. Alam niyo po sa Leviticus, sa Book of Leviticus sa Lumang Tipan, pag sinabi na ikaw ay dinudugo,
ang turing sa iyo ay maruming babae. Hindi po maruming babae na gumagawa ng kakaibang ginagawa. Kasi sila ay, dahil ba ang mga babae may mga dinadatnang kayo buwan-buwan. Hindi ko na po papataasin yung kamay ng dinadatnan. Ano po? Baka may hindi na magtaas. Ate Vicky. Pero palagi ko po noong mga unang panahon kasi, siguro wala pang pasador. Napakatanda ko naman. No? Napkin. Ha? Kaya, baka yung katsa. Siguro po walang ganun, walang pamigil. Walang pamigil na ano po. Kaya siguro dahil siyempre noon walang pamigil, darating talaga na meron talagang tatagusan at makikita na ang turing sa kanila isang marumi. Kasi yung nilalabas naman talaga noon, sa pagkakaalam ko ay dead blood o maruming dugo. Hindi naman po ibig sabihin nun yung kayong mga babae na nagkakaroon ay marumi kayong babae. Ano po? Ako maruming babae ako. No? Pero yung case ng babae na humawag sa laylayan ng damit ng ating Panginoon, 12 taon na siya dinudugo. Hindi na yun normal. At ang sabi dun sa binasa natin kanina, naubos niya na yung kanyang kayamanan. Naubos niya na yung kayamanan pero hindi pa siya gumagaling. Pag sinabing naubos na yung kayamanan, ibig sabihin, naghirap na siya. Napuntahan na niya yung lahat ng mga manggagamot na maaari niyang puntahan. At nagbayad siya, pero hindi siya gumaling. Ano yung una natin makikita dito, mga kapatid? Kahit mayaman ka at nagkaroon ka ng isang karamdaman, kayang ubusin nito ang lahat ng meron ka. At ang ending nito, hindi ka pa rin gumaling o hindi ka pa rin gumagaling. At ano nangyari dun sa babae na dinudugo ng 12 taon? Sinubukan niyang lumapit sa ating Panginoon. Dito ako nakakita ng konting problema. Tayo mga tao, lagi talagang sa bandang huli na lang tayo lumalapit sa Diyos. Hindi siya yung inuuna natin. Tama? Kahit na sinasabi ko o sinabi na dun sa pagbasa na after 12 years at naubos niya yung kanyang kayamanan, ang ginawa ng babae ay lumapit siya sa ating Panginoon at hinawakan niya ang laylayan ng damit nito at siya'y gumaling. Hindi po magic ang tawag doon. Masasabi mong himala, pero may dahilan kung bakit ikaw ay nakatanggap ng himala. Naubos na yung pera niya ng 12 taon. Ano lang yung meron siya? Pananampalataya. Faith. So ibig sabihin mga kapatid, ito yung kulang sa atin kung bakit pag tayo nagkakaroon ng karamdaman, hindi tayo sa Diyos lumalapit kasi may pera ka pa. May magagastos ka pa. May pupuntahan ka pang doktor. May mabibili ka pang gamot. Kaya ang tendency, hindi muna tayo lumalapit sa Diyos. Pero what if kung wala ka ng mga bagay na yon, wala kang pambili ng gamot, wala kang doktor na pupuntahan, wala kang hospital na pupuntahan? Ang pananampalataya hindi nabibili. Ang pananampalataya ay meron tayo bilang mga tao. Hindi lang natin ito pinangahawakan, kaya hindi dumadaloy sa atin yung himala ng Diyos. Nang dahil sa pananampalataya ng babaeng dinudugo, siya ay gumaling. Hindi dahil sa laylayan ng damit. Dahil meron siyang pananampalataya na kung lalapitan niya si Jesus, posible siyang gumaling. At yun nga ang nangyari. Ngayon, pag po ba nagtanong ako sa inyo kung kayo ay may pananampalataya, ano po kaya ang isasagot nyo? Meron. Meron. Ito po yung mahiwaga sa isang pananampalataya. Kung sasabihin niyo sa isang pare o sa isang pastor na meron kang pananampalataya, hindi po yan tatanungin sa inyo ng pastor na ganong kalaki o ganong kalawak o ganong katotoo
ang iyong pananampalataya? Hindi ko po yan tatanungin sa inyo. Kasi kayo po ang nakakaalam sa inyong sarili kung tunay ba na meron kayong pananampalataya o binobola nyo lang ako. Ang maganda dito, kung talagang totoo na meron kayong pananampalataya, ibig sabihin, kung meron kayong pangangailangan, kung meron kayong karamdaman, kung meron kayong pinoproblema sa mga oras na ito nang dahil sa inyong pananampalataya, kayang padaluyin ng Diyos ang himala sa inyong mga buhay. Paano pag hindi dumaloy? Ibig sabihin, walang pananampalataya. Pero kung meron kang pananampalataya, hindi mo iisipin na hindi dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo dahil alam mo na meron kang pananampalataya. Pero kung binobola nyo lang ako, kung sinasabi nyo lang sa akin na meron kayong pananampalataya, pero hindi naman talaga nyo isinasabuhay ang inyong pananampalataya, alam din yon ng Panginoon. Kung ang tao, alam niya na binobola lang siya, lalo na ang Diyos. Itong nakakalungkot. Nabanggit ko na to minsan. Minsan sinasabi natin, Lord, pagalingin mo lang ako, magsisimba na ako. Lord, bigyan mo lang po ako ng pambayad ng kuryente, magsisimba na po ako. Panginoon, patapusin mo lang ng pag-aaral yung anak ko, magsisimba na po ako. Ibinigay ng Lord. Nakapagtapos ang anak mo, gumaling ang anak mo, nasaan ka na ngayon? Nakakalungkot isipin na napakabuti ng Diyos. Pero sa kanyang kabutihan, tayo pang mga anak niya na kanyang pinagpapala yung bumubola sa kanya. So paano niyo mapapatunayan sa Panginoon na meron kayong pananampalataya? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa inyong buhay, siya yung uunahin nyo. O, tanong, siya ba ang inuuna nyo sa buhay nyo? Sino ang nanalangin dito kanina pagkagising sa umaga? Taas ang kamay. Diba? 4 lang po kayo. Sino ang nanalangin dito bago kumain? Pabawas ng pabawas. Diba? Kung talagang meron tayong pananampalataya, pinaniniwalaan natin na ang pagkain natin, ang ating buhay ay galing sa Kanya. Natural, bilang ito'y galing sa Kanya, marunong tayong magpasalamat. Yun yung nakakalimutan na natin, mga kapatid, ang magpasalamat. Sapagkat hindi natin tinitignan ng lahat ng bagay na ang dahilan ng ating Diyos kung bakit natin ito natatanggap. Ang buhay na meron ka dahil birthday mo ngayon, Ate Vicky, hindi yan mapapasayo kung hindi inaprubahan ng Diyos. Okay, Vicky, mabubuhay ka pa ngayong araw na to. Magiging 67 ka pa. Kung hindi yan inaprubahan ng Diyos, walang Vicky ngayong araw na to. Ngayon, bilang ikaw ay pinagpala ng Diyos ng buhay na meron ka, anong dapat mong gawin? Magpasalamat ka, magpuri ka sa Kanya. Dahil alam naman talaga natin na kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito ay dahil sa ating Panginoon. Hindi lamang yan dahil sa mga magulang mo. Iniri ka lang, okay na. Di ba kayo nagtatanong kung gano'ng kahiwaga ang buhay niyo na meron kayong 2 tenga, kaliwa at kanan at nakakarinig parehas. 2 ang butas ng ilong. Paano kaya kung 7 yan? Naamoy niyo yung ulam ng kapitbahay niyo kahit di kayo binibigyan. Paano kaya kung ang mata niyo 7? Di ba? Paano kaya kung ang kamay niyo 2 at higit pa? Perpekto ang pagkakagawa sa atin at hindi lamang yan dahil sa ating mga magulang. Nakaplano yan sa inyo. Pinili ka ng Diyos na maging ikaw. Pinili ka ng Diyos na maging Vicky at hindi maging Sunshine Dizon o Chris Aquino o Nora Honor o Catherine Bernardo. Pinili ka bilang maging Vicky ngayong araw na to. At yan ay dahil sa ating Panginoon. Kung ating buhay ay galing sa ating Diyos, hindi ba dapat marunong tayo magpasalamat? Hindi ba dapat sa Kanya ka nagtitiwala? Sa Kanya ka nakatingin? Sa Kanya ka nananampalataya? At bilang isang nananampalataya sa Kanya, sa oras na tayo magkakaroon ng pagsubok sa buhay, sa Kanya ka tatakbo. Hindi sa Bombay. Amen?
Ang problema sa atin, pagkulang na tayo ng pambayad ng kuryente, mekos-mekos na. Insan. Di ba no, insan? Tornado. Ano? Tornado. Ha? Di ba? Lumalapit muna tayo. Mayroon ka ba dyan? Manalangin ka muna, Panginoon. Baka pwede mo po akong tulungan na malampasan ko kung ano yung problema ko ngayon. Ganon gumagana ang pananampalataya. So, ang unang punto na nais kong dalhin sa inyo ngayong araw na ito ay faith and healing. This passage, yung binasa natin kanina, Luke 8:43 to 48, this passage demonstrates the power of faith. Ito daw ay binibigyan niya ng pagpapahalaga yung kapangyarihan ng pananampalataya. 12 taon, dinudugo, naubos ang pera, halos wala na. Sino nagpagaling sa kanya? Si Jesus. Siningil ba siya? Hindi. Anong sabi sa kanya? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na ng mapayapa. Pag nagpunta tayo sa doktor, hindi ko sinasabing huwag tayong pumunta sa doktor. Ang sinasabi ko lang, di ba pag tayo nagkasakit at ang mahal ng bill, pag uwi natin, hindi mapayapa ang utak natin. Hindi mo kasi alam kung paano babayaran yung mga pinag-utang-utang mo para mabayaran yung iyong bill sa hospital. Pero sabi ng Diyos sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na ng mapayapa. So makapangyarihan ang pananampalataya. Nararamdaman niyo ba yung pananampalataya, mga kapatid? Iba po yung alam mo lang na may Diyos at kinikilala mo na mayroong Diyos. Magkaiba po yan. Pag tinanong ka, naniniwala ka bang may Diyos? Opo. Kung naniniwala kang may Diyos, sana hindi ka masama. Kung naniniwala kang may Diyos, sana hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti. Kasi may Diyos eh. Kasi may Diyos na hahatol sa iyo pag may ginawa kang hindi mabuti. Amen? Pero dahil meron kang ginagawang aliwaswas, meron kang ginagawa na hindi tama, paano mo nasabi na naniniwala kang may Diyos na nakikita ka pero may ginagawa kang hindi mabuti? Gets nyo? Para lang yung ganito eh. May mga gumagawa ng masama like nang-hold up kasi hindi nila nakikitang may pulis. Pero pag may pulis, hindi sila mang-hold up. Tama? Kasi mahuhuli sila ng pulis. Tayo din ganun. Kung naniniwala kang may Diyos at alam mo na makapangyarihan ng Diyos, hindi ka gagawa ng masama dahil alam mong nakikita ka niya. Pero bakit ka gumagawa pa rin ng masama kahit alam mo nang may Diyos? Kasi hindi ka naniniwala sa Kanya? Ano problema natin doon? O binabaliwala natin ang Diyos, kaya gumagawa ka pa rin ng mga bagay na masama. Nasaan ang pananampalataya doon? Parang may problema tayo. Ang problema natin ito. Alam niyo po yung bukas na ako magbabago kasi parang mabubuhay pa naman ako ngayon. Iniisip mo na mahaba pang buhay mo, kaya hindi ka muna magpapakabait ngayon. Magpapakabait ka na sa susunod na linggo. Kasi iniisip mo na mahaba-haba pa yung buhay mo. What if hanggang ngayon ka na lang? Di ba? Hindi mo na mahahabol yun. Dahil hindi mo nga alam, katulad ng sinabi ko na nakaraang linggo, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Diyos. Kung pinagpapabukas mo, dahil ikaw CJ, bata ka pa naman, ilang taon ka na, Brad? O 15, tuloy ka na. O, syempre. Hindi dapat tanong yun, pero okay. Diba, hindi, dahil naniniwala siya na 15 pa siya at mahaba pa yung buhay niya, isipin niya na gumawa pa siya ng masama, pwede pa. Tama. Kasi malusog naman siya. Malusog ka. Diba, wala naman siya sakit. Wala kang sakit. Alam niyo, pogi ka. Pag iniisip mo na mahaba pa ang buhay mo, hindi ka muna nagbabago. Tama? Hindi mo muna ginagawa yung dapat mong gawin. Ginagawa mo na humiling sa Lord na pagalingin kapag malapit ka ng mamatay. Di ba? Lord, pagalingin niyo po, malapit na ako mamatay.
Pero nung malakas ka sa letra ng B, 7. Sa letra ng O, kumari ko. Diba? Pag malakas ka pa, ang dami mong ginagawa ng mga bagay na alam mong masama pero ginagawa mo parang dahil iniisip mo na malakas ka pa. Pero pag mamamatay ka na, doon ka na tumatawag sa Diyos. Doon mo na sinasabi ng Panginoon, malapit na ako mamatay, Lord. Doon ka na lalapit. Lord, tanggapin mo ako sa langit. E paano pag sinabi sa'yo ng Lord na nakalista lahat ng ginawa mo? Tatatlo lang yung ginawa mo mabuti sa 1,000 mong ginawang masama. Mababago mo pa ba? Mahahabol mo pa ba? E wala ka ng panahon. Kahit 21 ka pa lang, te. Diba? Hindi mo masasabi ang araw ng bukas. Kaya kung meron kang pananampalataya at naniniwala ka sa Panginoon, yung ginagawa mo dapat ay nakasandig sa iyong pananampalataya. Hindi yung, nananampalataya ako sa Diyos. Kung magmura ka, sinlutong ng chicharong baboy. Huwag niyo akong tignan pag baboy, ha? Diba? Kung magmura ka, sinlutong ng chicharong baboy na ginawa mong sisig, tapos bigla mong sinigang. Pero sinasabi mo na meron kang pananampalataya. Parang labo nun. Malabo yun. Hindi nakikita yon sa inyo na meron kang pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya, gumagawa ka ng mabuti at hindi mo pinipili ang masama. Ito maganda. Kung ganun ang gagawin mo, kahit hindi mo alam kung hanggang kailan ka, handa ka. Alam mo na pag namatay ka na, tatanggapin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. So, makapangyarihan ang pananampalataya. Katulad ng binanggit ko kanina, itong babae na binanggit natin kanina ay 12 years na siya. Despite of spending all her resources, no? Lahat ng kanyang kayamanan, ginastos niya na. At pumunta siya sa iba't ibang mga doktor, pero hindi siya pinagaling. May kwento nga ako dito parang narinig niyo na ito before, pero kukwento ko dito sa mga hindi pa nakakarinig. May isang Chinese na mayaman. Sino marunong mag-Chinese dito? May isang Chinese na mayaman, nagkasakit siya. Malubha yung kanyang karamdaman. Ngayon, pumunta siya sa isang hospital. Nagpagamot siya, nagpa-check up siya. Ang sabi sa kanya ng doktor, Dao Menzu. Sino nakakilala kay Dao Menzu? Siyempre, magkakaedad tayo. Dapat kilala natin yan. Dao Menzu. 2 araw ka na lang mabubuhay sa mundong ito. Alam mo ginawa ni Dao Menzu? Umuwi ng bahay. Kinuha yung lahat ng kanyang kayamanan. At dinala niya sa ospital yung lahat ng kanyang kayamanan. Sabi ni Dao Menzu, nilapag niya yung kayamanan niya yan. Sabi niya, Chuwalay Feng! Feng Chuwalay! Naintindihan niyo yan? Ako din. Ang sabi niya, kung sino man yung makapagpapagaling sa akin, kanya na ang lahat ng kayamanan ko. Walang kumuha nung kayamanan niya. Dahil hindi kayang extend o duktungan pa ang buhay ng tao ng yaman na meron ka. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa nito. Kahit itong 12 taon ng dinudugo, hindi siya gumaling. Ngunit ang dahil sa kanyang pananampalataya, dumaloy sa kanya ang milagro ng Diyos. Ganon ka-powerful ang pananampalataya. So again, sino yung may karamdaman ngayong araw na to? Inhale, exhale. Tingnan nyo sa inyong mga sarili, meron ba kayong pananampalataya? Pakinggan nyo yung tibok ng puso nyo. Lord, naniniwala ba ako talaga sa'yo? May pananampalataya ba talaga ako sa'yo? At mamaya, sa pananalangin natin, pakiramdaman mo ang sasabihin sa iyo ng Diyos. At naniniwala ako, gagaling ka ng dahil sa iyong pananampalataya. Okay? Yan yung unang punto. Pangalawa,
Jesus' compassion and recognition. Despite being in a crowd, when the woman touched Jesus' cloak, he immediately recognized it. Nung hinawakan ng babae yung laylayan ng kanyang damit, agad-agad nalaman ng Diyos kung sino mayroong humawak ng kanyang laylayan. Nare-recognize ng Panginoon, kinikilala ng Panginoon ang mga taong may pananampalataya sa Kanya. Diba? Alam ng Panginoon kung sino, alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan ng taong may pananampalataya sa Kanya. So sabi nyo kanina, may pananampalataya kayo. So sa mga oras na to, yung pananampalataya mo na meron ka, alam ng Panginoon kung sino ka at ano ang pangangailangan mo. Okay? Sabi dito, He immediately recognized it. Immediately. Hindi nagdaan ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, alam niya na merong humawak sa lilayan ng kanyang damit na merong pananampalataya. Ano pagkatapos nun? Pagkatapos nun, even though she was considered unclean according to Mosaic law, Jesus did not rebuke her. Instead, He acknowledged her faith and healed her. Ito yung nabanggit ko kanina, pag ikaw daw ay dinudugo, isa kang maruming babae, pwede rin natin itong tignan ng ganito. Kahit tayo pa ay makasalanan, kahit na ang tingin mo sa iyong sarili ay makasalanan at madumi kang tao, pero kung manunumbalik ka sa ating Panginoon, God will recognize your faith na gusto mong bumalik sa Kanya. At kung ano man yung nais mo, kung ano man yung pangangailangan nyo, i-recognize siya ng Panginoon. Sapagkat ganon ang Kanyang pag-ibig sa atin lahat. Hindi naman pwede na porket nagkasala ka ngayon, nagkasala ka na, masama ka ng tao sa mata ng Panginoon. Hindi porket nung nagkasala ka nung 7 years old, nung 7 years old ka na, anong yung 19 yun? Hindi mo na matandaan. Nung 7 years old ako, 1987. Hindi porket nung nagkasala ako nung 1987 at nanumbalik ako sa Panginoon nung year 2020, sa halimbawa ganon, hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. Tatanggapin pa rin tayo ng Diyos. Katulad ng binanggit ko kanina, habang may buhay, pero pa tayong bumalik sa Kanya. May pag-asa ka pa. Dahil pag malapit ka ng mamatay, o namatay ka na, wala ka nang magagawa. Makakapagsisi ka pa ba kung patay ka na? Hindi na. Habang nabubuhay ka, pwede ka pang magsisi. Pwede ka pang magsisi. Pwede mo pa pagsisihan yung ginawa mo at hindi na muling magkasala. Kaya mo ba yan, nanay? Kaya. Kaya. So, this shows Jesus' compassion and His willingness to help those who seek Him, regardless of their status or condition. Diba? 12 years siyang dinudugo. Wala na siyang kayamanan. Pero na-recognize pa rin siya ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi naman tinitingnan ng Diyos kung sino yung maraming pera na lalapit sa Kanya. Hindi tinitingnan ng ating Panginoon na, at 3 ba kotse mo? Sige, pwede ka nang mauna. Dito ka sa harapan ko. Hawakan mo buong damit ko kasi 3 kotse mo. Marami kang lupain sa pangulang. Halika dito. Dito ka sa harapan. Dahil marami kang lupain sa pangulang. Walang tinitingnan ng Diyos na yaman o dami ng pera na gustong lumapit sa Kanya. Kahit yung babae pa na dinudugo, kahit yung babae pa na wala ng kayamanan dahil naubos sa pagpapagamot, na-recognize yun ng Diyos at anong ginawa sa Kanya? Pinagaling siya ng Panginoon. Tinanong ba siya kung meron siyang pambayad? Hindi. Tinanong ba siya kung may natira pa dun sa kayamanan niya? Hindi. Anong nakita sa Kanya ng Panginoon? Pananampalataya. Walang halaga na kahit ano pang katumbas ang pananampalataya. Nakakalungkot nga eh. Sa Quiapo, pagka kukuha ka na exam
at wala ka ng oras, meron ka doon pwedeng bayaran para mag-pray para sa'yo. Meron. Babayaran mo lang. Pagpipray ka niya. Ang tanong, pag ba nag-pray yung inupahan mo para pag-pray ka, ang dumadaloy ba sa kanya yung pananampalataya nagmula sa'yo? O yung babae na yun na binayaran mo, mayroon bang pananampalataya yun? Doon sa mga salita na bibitawan niya dahil binayaran siya? Hindi. Ang tingin sa atin ng Diyos ay kung sino ka at kung ano ang meron ka. Pag ginawa ka nga ng Panginoon ang dahil sa iyong pananampalataya, gagaling ka. Ikaw mismo at hindi yung taong nasa likod mo. Dahil kung yung taong nasa likod mo walang pananampalataya, hindi pwede na hawahan mo siya. Hindi pwede na porket ikaw ay merong mga magulang. Pwede ba, Lord, pag ako pinagpala mo, sama mo na yung tatay at nanay ko? Pero yung tatay at nanay mo hindi nagsisimba. Pwede ba, Lord, na dahil ako naman ay nandirito, pwede ba isama mo na yung asawa ko? Pero yung asawa mo hindi nagsisimba. Yung asawa mo ay lasing sa mga panahon na to kasi linggo, bukas, Lunes. Amen? Hindi pa pwede. Kasi ikaw mismo yung magpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. At ang i-recognize ng Diyos kung ano yung pananampalataya na meron ka at hindi ito pwedeng, yung bakar-bakar lang. Lord, pwede ba isama mo na yung mga kamag-anak ko? Total naman. Nasisimba naman ako at may pananampalataya naman ako. No. 1:1. Ang makikita ng Diyos kung anong pananampalataya mo, nanay. Anong pananampalataya mo, nanay? Anong pananampalataya mo? Ikaw, 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 at lalo ka na. Kasi birthday mo ngayon. Ano yung pangatlo? The personal touch of Jesus. The story highlights the personal attention Jesus gives to each individual. No? Personal attention. Paano po ba yung personal attention? Halimbawa, nanay, nagpipray ka. Halimbawa, nagpipray ka. Paano ko po magpray? Nagpipray halimbawa si nanay. Naramdaman, halimbawa ako si Jesus, halimbawa lang. Hindi po ako yun, basta halimbawa lang. Nagpipray si nanay. Naramdaman ko na nandun yung pananampalataya niya. Ito yung personal attention. Papakinggan ko kung ano yung sinasabi ni nanay. Harapin kita. Papakinggan ko kung ano yung gusto mo. At bibigay ko dahil naniniwala ko yun yung pangangailangan mo. This is personal attention. Ganito ang binibigay ng Diyos sa atin kung meron tayong pananampalataya. Ang tanong, ikaw ba may personal attention sa Diyos? Pag nagpe-pray, Lord, ikaw na bahala sa amin. Paalam. Panginoon, patamain mo naman ako sa weteng, dun sa bago, wag sa luma. Sana, Lord, yung pompiang para doble. Lord, limang numero lang. Okay na ako doon, Lord, 5 numero lang. Ano sa tingin niyo magiging? Ano sa tingin niyo ang tingin niyo sa Diyos? PCSO? Hindi ganoon, mga kapatid. Ang binibigay ng Diyos sa atin, personal attention. Okay? Each in the crowd, Jesus noticed and ayan. Ayan. Even a crowd, Jesus noticed the touch of the woman, stop and address her. Ganun yung personal attention. Ikaw yung humawak sa laylayan ng damit ko. May sipon ka. Mamaya wala ka ng sipon. Diba? Ikaw, Kayla, sabi mo kanina, pag nagsimba ka dito, gagaling ka na. Alam, yung attention ng Diyos, nasa iyo. Mamaya, magaling ka na. Yun yung atensyon ng Diyos sa atin.
na ibinibigay sa atin. He will address us kung ano ka, kung ano yung pangangailangan mo at kung sino ka. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin. And lastly, this illustrates that in the eyes of Jesus, no one is insignificant or overlooked. Everyone matters and it's worthy of His attention and care. Na walang pinipili ang Panginoon. Wala siyang pinipili o mayaman ka, dito ka sa kanan ko, mahirap ka, doon ka sa likuran. Hindi ganon ang Panginoon. Kaya mas lalo pa natin palalimin ang ating pagkakilala sa Kanya. Mga kapatid, sa pagtatapos na lang po ng message natin for today, gusto kong bigyan ng emphasis o diin ang kahalagahan ng pananampalataya. Alam ko po na usually, nakalakihan na natin na basta pumunta ka sa simbahan, nagsimba ka na. Amen. Nakalakihan na natin yan. Minsan dumaan ka lang sa simbahan, nagsimba ka na. O minsan pumunta ka lang sa may pintuan ng simbahan, nagsimba ka na. Nakalakihan na natin yan. Yun yung nakamulatan natin gawin. Minsan nga, naniniwala pa tayo na pag nabuo mo yung simbang gabi, siswertihin ka daw. Diba? Ang gusto kong bigyan ng diin sa hapon na to, yung kahalagahan ng pananampalataya. Ang tanong, naniniwala ba kayo o nananampalataya ba kayo sa tunay na pananampalataya? Alam nyo ba talaga sa sarili mo na merong kang pananampalataya? O alam mo ba yung pananampalataya? Naiintindihan nyo ba yung pananampalataya? Kaya mo bang sabihin sa akin ngayon na ikaw ay may pananampalataya? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto, Kuya Steve. Pikit kayo. Subukan nyo lang. Pikit kayo ngayon. Pikit kayo ngayon. Bibigyan ko kayo ng panahon para alamin sa inyong puso o alalahanin na minsan sa inyong buhay nandoon ang pananampalataya. O bibigyan ko kayo ng panahon na humingi ng sorry sa Diyos kung alam mo sa sarili mo na wala kang pananampalataya. Again, hindi naman masama na aminin sa Diyos na nagkasala ka, nagkamali ka. Ang mahalaga sa Panginoon ay ikaw ay nandirito ngayon at bumabalik sa Kanya. Minsan marami kang nagawang mga bagay na alam mo na nasaktan mo ang Panginoon dahil hindi mo na-recognize sa iyong buhay ang kahalagahan ng pananampalataya. Ito na ang tamang panahon na mangibabaw sa puso mo, sa buhay mo, na merong Diyos na nakatingin sa iyo, na nagbibigay ng personal na attention sa iyo, na nakikinig sa mga panalangin mo, na kaya kang pagalingin, na kaya kang tulungan sa mga bagay na kumikikil sa isip mo dahil ito yung problema mo ngayon. Merong Diyos na nakikinig sa iyo at handang tumugon sa mga panalangin mo. Ang kailangan lang makita ng Panginoon ang pananampalataya na meron ka sa araw na ito.
Magsitayo po ang lahat. Bibigyan ko kayo ngayon ng panahon para mag-pray. Sabi niyo, di ba, may faith tayo? Sabi niyo, may pananampalataya kayo. I will give you time now to pray. Then, ako yung magtatapos ng prayer. Let us pray. Tayo manalangin. Come on. Panalangin mo sa mga hapon nito, sa mga oras nito, gawin mong personal appeal sa Diyos na dinggin ang bawat salita na lalabas sa iyong mga labi. Nakikinig ang Panginoon. Alam niya kung sino ka. Alam niya kung sino ka, kung ano ang pangangailangan mo. Ngunit kailangan makita ng Diyos ang pananampalataya na meron ka. Isang pananampalatayang tunay at dalisay. Isang pananampalataya na hindi parang isang bola lamang na sinasabi mo lamang ito dahil para ibigay sa iyo ito ng Panginoon. Isang pananampalataya na nanggagaling sa iyong puso. Isang pananampalataya na alam mo na ito ay galing sa ikabuturan ng iyong puso. Isang pananampalataya na hindi mo ikahihiya dahil alam mo na ito ay galing sa iyo. Kahit nagkasala ka pa, kahit naging maduming tao ka pa, kahit mahirap ka, kaya kang i-recognize ng Diyos at dinggin ang iyong mga panalangin. Ngayon, iniimbitahan ko sa harapan yung lahat ng may karamdaman. Sa sarili mo, alam mo na may sakit ka, come on, dito ka sa harapan. Let me pray for you. Ito. Wala nang iba? May sakit, may problema. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yung problema na meron ka. Alam ng Diyos kung ano yung problema mo na meron ka. Kapag pray kita, dito ka sa harapan. Huwag kang mahiya. Meron kang kahilingan sa Panginoon. Kahilingan para sa mga anak mo, para sa asawa mo, para sa mga mahal mo sa buhay. Lumapit ka sa Diyos. Halika, pag-pray kita. Wala na, tayo manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa hapon na to. Ikaw ang tunay at dakilang Diyos na patuloy na nakatingin sa amin, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na patuloy na kinikilala kami bilang iyong mga anak. Sa hapon nito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming pananampalataya, ang aming pagkilala sa iyo, aming Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos,
Kung sa maraming pagkakataon ng aming mga buhay, hindi namin na ipapahayag ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung sa maraming araw na nagdaan, mas inuuna namin ang mga bagay na hindi mahalaga at hindi namin, Panginoon, binibigyan ng pagpapahalaga ang iyong pag-iingat at ang iyong pag-aalaga sa amin, Panginoon, bilang ikaw ang Diyos na nagbigay ng aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa hapon na ito, O Diyos, kasama ang iyong mga anak na nasa inyong harapan. Sila'y may karamdaman o personal na problema. Katulad ng isang babaeng dinudugo sa aming binasa sa aklat ni Lucas, nang dahil sa kanilang pananampalataya, dumaloy ang himala ng kagalingan sa kanilang mga katawan. And Lord, in your mighty name, ito rin, O Diyos, ang maranasan ng iyong mga anak. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon, tanggapin mo ang aking pananampalataya. Pagalingin mo, Panginoon, ang iyong kapatid na ito. Ito naman kanyang nararamdaman, O Diyos. Itinataas niya sa iyo, Panginoon, ang kanyang sarili at ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. Pininahin panghihilingan, Panginoon, sa iyong anak na ito, Panginoon. Ano man ang kanyang dinaramdam, ano man ang meron sa kanyang katawan, sa iyong makapangyarihang pangalan, ikaw ang Diyos na tunay na nagpapagaling, Panginoon, at hindi mo kami kinakalimutan kailan pa man. Sa iyong makapangyarihang pangalan, padaluyin mo, O Diyos, ang kagalingan sa iyong anak na ito, Panginoon. Ito rin ang aming panalangin para sa iyong anak na ito, Panginoon. Ano man ang kanyang dinadala o suliranin sa buhay, Panginoon, alam ko na nare-recognize mo ito. Alam ko, Panginoon, kung alam mo rin, Panginoon, ang solusyon sa kanyang mga problema. At sa iyong makapangyarihan pangalan, O Diyos, pagliwanagin mo ang kanyang isipan. Bigyan niyo siya, Panginoon, ng karunungan. At sa araw na ito, Panginoon, malaman niya ang kanyang dapat gawin. Buhay mo, O Diyos, ang kanyang pag-asa na ikaw ay laging nandyan para sa kanya. At hindi mo siya, Panginoon, iiwanan at ni pababayaan man. Ito ang aming panalangin at paglapit para sa kanya sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Ito rin ang aking panalangin, Panginoon, para sa iyong anak na ito. Dalahin ko, O Diyos, tignan mo ang kanyang nakatawan, ang kanyang nararamdaman, at padaluyin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Itinataas niya, O Diyos, ang kanyang sarili at ang kanyang pananampalataya. Ikaw, O Diyos, ang lumingon sa kanya. Ikaw, Panginoon, ang mag-recognize sa kanya. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanya at magpagaling sa kanya, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Ito rin, O Diyos, ang aking panalangin para sa aming kapatid na ito. Dalahin ko, O Diyos, ikaw ang patuloy na magpalakas sa kanya. Ibalik ang kanyang mabuting kalusugan at sa iyong makapangyarihang pangalan, ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na humawak sa kanyang mga kamay at ma-recognize niya, Panginoon, ang iyong patuloy na biyaya sa kanyang buhay. Kilalanin mo, Panginoon, at tignan ang kanyang pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin para sa kanya. Amen. Amen. Ito rin ang aming panalangin, Panginoon, para sa aming kapatid na ito. Ikaw ang Diyos sa tunay na makapangyarihan, nakakakilala at nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan. Dalahin ko, O Diyos, ibalik mo ang kanyang lakas. Ibalik mo, Panginoon, ang kanyang mabuting kalusugan dahil tunay kang makapangyarihan. Alam ko, Panginoon, na kinikilala mo rin, O Diyos, ang kanyang pananampalataya at patuloy mo siya, Panginoon, ingatan at patuloy na gabayan. Sa iyong makapangyarihang pangalan, ito po aming panalangin. Amen. At ang iyong anak na ito, Panginoon, bilang isang bata pa lamang, O Diyos, kita mo na ang laki ng kanyang puso para sa iyo, Panginoon. Ibigay sa kanya ang kanyang kahilingan, ang kanyang pananampalataya, Panginoon, ay hindi kayang sukatin ni naman. Pataluyin mo, O Diyos, ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa kanya. Ganyan din, Panginoon, sa kanyang kapatid na si Luke. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang murang isipan. Alam niya na kung sinong dapat lapitan. Alam niya na, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magpapagaling sa kanya at sa kanyang kapatid. Sa iyo, Panginoon, ang papurit pa sa salamat kasama ng aming mga panalangin, Panginoon. Nilapit namin, O Diyos, ang aming buong pamilya.
ang aming mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa kanila. Sa aming mga magulang, Panginoon, gabayan niyo po, O Diyos, sila Mamsi, Papsi, Nanay, Tatay. Lord, we are praying for Papsi sa kanyang operasyon, Panginoon, na maging maayos ang lahat sa kanyang operasyon. At gabayan niyo po siya, Panginoon. Ganun din lahat ng kanyang mga pangangailangan. I'm also praying for my wife at ang lahat ng kasama namin, Panginoon, sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Lord, I want to have my personal appeal para sa second surgery ni Cindy Chen, Panginoon. Dalayan ko, O Diyos, gamitin mo ang doktor na magpapalakas at magpapagaling sa kanya. Gawin mo, O Diyos, na successful, Panginoon, ng kanyang operasyon at maging maayos ang lahat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa amin lahat, Panginoon. Muli, itinataas ko po, Panginoon, si Cindy Chen sa iyong harapan. At ang lahat ng aming mga kasama, Panginoon, na nandirito ngayon, O Diyos, kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Kayo ang patuloy na magbigay ng kalakasan, mabuting kalusugan. Ingatan sila, Panginoon, saan man sila pumunta. Higit sa lahat, Panginoon, kilalanin nila, O Diyos, na Ikaw ang Panginoon nila, na patuloy na nakatingin sa kanila sa araw-araw. Patuloy nilang maalala ang kahalagahan ng pananampalataya bilang anak mo kami, Panginoon. Ito yung makita mo sa amin upang sa kahit ano pa mang mga suliranin namin sa buhay na aming pagdadaanan, Panginoon, makilala mo kami, mabigyan mo kami, Panginoon, ng personal attention dahil nakikita mo sa amin, Panginoon, ang pananampalataya na meron kami, Panginoon. Ito, Panginoon, ang makita mo sa iyong mga anak na nandirito ngayon. Kasama ang lahat ng mga bata, baby, lahat ng mga kabataan, mga magulang na nandirito. Maging ang lahat ng aming mga kasama sa aming online, sa aming live stream worship, Panginoon. Inyo pong pagpalain sila, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kasama na, Panginoon, sila Ate Eileen, ang kanyang ama, Panginoon. We're also praying sa kanyang tatay na manumbalik na ang kagalingan, Panginoon, sa kanyang ama. We're praying, Panginoon, para kay Kuya Steve. We're praying, Panginoon, para kay Ate Sai, sa kanyang pamilya, sa pamilya ni Kuya Steve. We're praying, Panginoon, kay Ate Dorothy, Panginoon, sa kanyang baby, sa kanyang buong pamilya. At sa lahat pa, Panginoon, ng aming mga kasamahan, maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil patuloy kang nakatunghay sa amin at di mo kami pinababayaan mula noon magpahanggang sa ngayon. At kung meron man kami, Panginoon, hindi nasambit ng mga panalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, ikaw ang nakakalam ng pinakamabuti para sa amin. Patuloy mo rin po ingatan, Panginoon, ng inyong lingkod at ang aking asawa sa aming patuloy na pagtupad, Panginoon, ng iyong pagtawag sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na ingatan namin, Diyos. Muli, maraming salamat po, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Sige po. Dahil birthday ni Ate Vicky. Ano ka dito, Ate Vicky? Samahan niyo ako, ha. I-extend niyo yung kamay niyo sa kanya. Pag-pray natin ng makulit na to. Joke lang. Pag-pray natin siya. Lord, I'm praying for Ate Vicky, Panginoon. Wala man yung kanyang partner o Diyos, yung kanyang asawa, pero pananatili kang tapat sa kanya. Patuloy mo siyang ingatan, ganun din, Panginoon, ang kanyang mga anak o apo. Gawin mo siyang malusog, Panginoon. Tuloy niyo po siya sa anumang karamdaman, Panginoon. Natutuwa kami, Panginoon, at nakilala namin siya. Ikaw ang Diyos ng patuloy na magpala sa kanya at mag-ingat sa kanya, Panginoon. Ito po ang panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Parapakan natin ang may birthday na ito. Sige po, pwede po makupo ang lahat. Katulad po ng, ayoko po talaga nag-explain pagka ito na. Pero katulad po ng ilang mga simbahan, meron din po kaming offering, pero huwag po kayong mag-alala. Ito po ay voluntary lang. Hindi, kung
Kung wala po kayong offering, okay lang po yan. Hindi po sa amin mahalaga na kung meron o wala. But if you're willing to do an offering po, we acknowledge po. Yun yung offering. Let's have our offering. Ayun na, Kuya Steve natin. Ano ginagawa niyo dyan? Ne? Pag dito naman sa kabila, si Kayla naman. Sa kabila, si Kayla. Ay pa. Sige po, magsitayo po ang lahat. Dito. Salamat. Oops. Matabi. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa mga kaloob na ito ng iyong mga anak. Dalain ko, O Diyos, kayong patuloy na tumingin sa kanilang mga pangangailangan at magpala sa kanila, Panginoon. Magamit ng iglesyang ito, ang mga pagpapalang ito, Panginoon, upang makatulong pa sa mas marami aming Panginoon. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, taas natin ang mga kamay. Tanggapin niyo lahat ang pagpapala ng ating Diyos na patuloy na nakatunghay sa atin. Ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, makakapo na po ang lahat. Sige. Kamusta po? Kamusta po ang pakiramdam? Wala lang. Sige, okay na. Kamusta po kayo? Nainip po ba kayo? Hindi naman po masyado. Okay. Sige po. We recognize yung kabutihan ni Ate Sai, no? Naganda ng ikaw ba nagluto nito, Mare? Si Ate Sai po yung nag-share ng spaghetti. Palakpakan naman natin si Ate Sai. Sabi ko, gagawa kami ng chicken sandwich. Pero binago ko na po yung usapan. Nagpagawa na lang po ako ng 2 pizza. Papasukin ng pizza. Okay, habang hinihintay natin yung pizza at naghahanda po tayo sa upuan. Dito muna po tayo sa harapan. Mag-picture muna tayo.